Samahan niyo po ako sa John chapter 12, verse 12 to 19. The next day, the great crowd that had come for the feast heard that Jesus was on his way to Jerusalem. They took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. Jesus found a young donkey and sat upon it, as it is written, Do not be afraid, O daughter of Zion. See, your king is coming, seated on a donkey's colt. At first, his disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realize that these things had been written about him and that they had done these things to him. Now the crowd that was with him when he called Lazarus from the tomb and raised him from the dead continued to spread the word. Many people, because they had heard that he had given this miraculous sign, went out to meet him. So the Pharisees said to one another, See, this is getting us nowhere. Look how the whole world has gone after him. Tayo po ay manalangin. O Diyos, pagpalain mo ang iyong mga salita na amin pong pag-aaralan. Kayo po ang siyang maluwalhati at madakila sa lahat ng amin pong gagawin. Kayo po, O Diyos, magbigay, Ama, ng iyong karunungan at matinding memorya, Panginoon, sa iyong abang lingkod. Gabayan mo po ako at pagpalain sa akin pong pag-share ng iyong banal na kasulatan, ng iyong mga aral, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. The title of our preaching today is The Lessons of Jesus Riding on a Donkey. Lessons of Jesus Riding on a Donkey. Okay? Nakita niyo po yung text, no? We're dealing with the final week of Jesus Christ here on earth. It's in the chapter 12, mga kapatid, yung binasa po natin. Meron pong 21 chapters ang Book of John, meaning halos kalahati ng buong libro ay dedicated para dun lang sa final week ni Jesus. So kapag tinignan nyo naman yung Book of Matthew, 2/5 ng libro niya devoted naman para dun sa final week ni Jesus. 3/5 naman para kay dun sa Book of Mark. Ang nilaan niya para dito. And 1/3 naman ang ginawa dun sa Gospel of Luke. While John is almost half, mga kapatid. Dito maunawaan natin kung paano pinepresent ng mga writer yung Passion Week ni Jesus. And alam nyo ba that there are 89 chapters in 4 Gospel altogether. Pinagsama-sama po ninyo yun. 89 chapters po yun. At dun sa 89 chapters po na yun, 4 chapters lang ang nakover nung first 30 years of life ni Jesus. Meaning, yung mula nung pinanganak niya hanggang sa naging 30 years old po siya, 4 chapters lang ang kwento na mababasa natin dyan. Kaya masyadong limited, ano? Di natin alam kung ano yung mga nangyari dyan. 4 chapters lang yung kinwento. Okay? Habang 85 chapters ang kinovered about dun sa 3.5 years ng ministry ni Jesus. So, 4 chapters lang ang ginamit dun sa lahat. Samantalang 85 chapters po ang na-cover about dun sa 3.5 years of ministry ni Jesus. Of course, it is very obvious dahil ang mahalaga lang naman dun yung ginawa niya at kung paano po siya nagligtas ng mga tao, paano niya ginawa yung kanyang matinding sakripisyo dun sa cross. Yun po yung kinwento po dun. So, dun sa 89 chapters, 85 chapters dun, kinwento yung 3.5 years po ni Jesus. At tignan nyo po ito, mga kapatid. 29 chapters dun sa 85 chapters po na yon, just to cover dun sa Passion Week. Okay? So you see the importance here nung ginawa ng ating Panginoon Jesus yung final week po niya na yon. So traditionally, itong week na to natawag na the Palm Sunday sa Jewish setting. Nangyayari ito every 10th of Nisan. Yung Nisan dyan, di po yung kotse kundi yung month.
every 10th of Nisan, okay, pumipili po sila ng isang kordero na kakatayin nila pagdating ng Nisan 14. Okay, sabay-sabay po nilang kakatayin yung kordero na yon. At yung Nisan 10, equivalent po yan ng April 6, 32 AD. Yan po ang equivalent na date po niya, no, that time. Okay? So, dito nangyari sa week na ito yung kamatayan ng ating Panginoon. It's interesting na makita na habang nangyayari sa tradition nila yung mga bagay na yon, pinakita ng Panginoon ang kanyang sarili, pumasok siya sa Jerusalem para po sa kanila. Okay? Kasi that time, nung pumasok ang ating Panginoon, meron pong isang piyesta na nangyayari, yung piyesta po, Feast of the Passover. Okay? So, tatlong sunod-sunod po yan. Feast of the Passover, pagkatapos po niyan, yung Feast of the Pentecost, and then the Tabernacles. So, yung pong tatlo po na yan, nung pinag-aaralan po namin sa Bible School, nakakatuwang isipin mga kapatid, na ang dami-daming mga piyesta ng mga Hudyo. Okay? So, sa isang Hudyo, halimbawa, required po siyang umattend dun sa tatlo na yun. Major, po yan, feast po yan, no? So, you can just imagine na kung required silang umattend, that time mga kapatid, lahat ng mga Israelita, lahat ng mga, pati yung mga nandun sa ibang lugar, nagpuntahan lahat po doon. So, you can imagine yung a very large crowd, ang sabing ganun dun sa text na binasa natin. Talagang napakalaki nung nangyayaring piyesta po na yon. Okay? Sineselebrate po nila the Feast of the Passover. Okay? Now, going back to our text, may mga lesson tayong makikita po rito. At I will give you just only one, mga kapatid. Okay? Tutuloy po natin ito sa mga susunod pong mga araw. So, ito po yun. Point number 1 ko lang. May mga kasunod pa po ito. Number 1 is, Jesus is more appealing than religion. Tandaan po natin yun, no? Jesus is more appealing than religion. Jesus Christ, the person, is more appealing to people than religion. In John chapter 12, verse 12, hanggang 13, ang sabi rito, the next day, the great crowd that had come for the feast heard that Jesus was on his way to Jerusalem. Nung marinig po nila, napaparating ang Panginoong Yesus, okay, sa Jerusalem, they took palm branches and went out to meet him, shouting, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the King of Israel. So kaya nagkakaroon po ng Palm Sunday. Ito po kasi yun eh. Nung pumasok ang ating Panginoong Yesus, akala ng mga tao, nagpunta siya dun para umupo na dun sa trono at maging hari na siya para iligtas sila, hindi lamang sa kamay na itong mga religious sects na to at sa Roman Empire, mga kapatid, na siyang may sakop po sa kanila that time. Okay? So, nung dumarating ang ating Panginoong Yesus, nagsigawan sila, naglatag sila ng kanilang mga balabal, nilatag nila yung mga palapa ng mga dahon ng mga halaman, yung mga palm trees, ganyan. So, kaya po nagkaroon ng Palm Sunday. Sa mga kaibigan natin, mga Katoliko, naglalagay pa talaga sila ng mga palaspas. Okay? But this is not about the palm trees, mga kapatid. This is not about yung nilakaran ng ating Panginoon. No. It is the message na pinapakita ng ating Panginoong Yesus dito. Jesus is more popular than them. Jesus is more powerful. Jesus is more appealing than to their religions that time. Okay? Doon sa verse 12, great crowd, this was the religion people. The crowd here is the religious people. Kaya sila nandun kasi para dun sa Feast of Passover. Nandun na mga tao para i-commemorate nila yung ginawa ng Panginoon nung pinalaya niya ang bansang Israel sa kamay ng mga Egyptians. Diba? Mababasa natin yan sa Exodus. Pagkatapos ng 10 matitinding salot na pinaranas ng Diyos sa Egypt, doon po nangyari yung namatay ang lahat ng panganay. Lahat po ng mga Israelita na meron pong bahid ng dugo.
ay nilagpasan po yun ng anghel na mamumuksa. Hindi po namatay yung panganay na anak doon po sa sambahayan po na yon. So nilagpasan sila, passed over, no? God passed over them. And they did not die, mga kapatid, yung mga panganay po ng mga Israelita. Pero itong piyesta po na to, makikita po ninyo, it's always the same. It's always the same. Wala pong bago pong makikita dyan. Ganun pa rin ang nangyayari, no? Taon-taon, lalakbay sila mula doon sa bahay nila, papunta doon sa lugar kung nasan yung templo ng Jerusalem. Okay? Tapos, ganun at ganun din yung ritual na gagawin nila. Magpapatay sila ng hayop, lulutuin nila yon, tapos maghahain sila ng tinapay na walang lebadura, tapos sabay-sabay silang kakain. So, taon-taon mga kapatid, walang bago. Ganun at ganun lang din ang nangyayari. Mananalangin sila sa ganung panalangin pa rin. Sasamba sila sa Diyos ng ganung pagsamba pa rin. At eto, nung narinig nila na dumarating si Jesus dun sa kalagitnaan ng kanilang celebration, nagkaroon po ng matinding commotion. Okay? Yung buong lugar na yon, nagsigawan ng mga tao. Nung pumasok siya sa gitna nila at sinisigaw nila, Hosanna, save now. Hosanna, save now. Iligtas mo na kami ngayon. Sabing ganon. Na para bang sinasabi na nila na, Lord, ngayon na, Panginoon, bigyan mo kami ng isang bagay na hindi kayang ibigay ng aming religion. Bigyan mo kami ng isang bagay na hindi nagagawa ng religion namin. Ganun po yung sinasabi po dito, no? Na para bang si Jesus ay isang malinis na hangin sa isang polluted na environment. Kasi nakita nila yung mga miracles ni Jesus eh. Diba? Nagpagaling siya ng isang lumpo, nagpadilat siya ng isang bulag, binuksan niya ang pandinig ng isang bingit, pinagsalita niya isang pipi, diba? Binuhay niya isang patay katulad ni Lazaro, pinakain niya ang isang napakaraming tao, na almost 20,000 people, sa pamamagitan lang ng ilang pirasong isda at ilang pirasong tinapay. Nakita nila lahat yun, mga kapatid. At natanim sa isip nila, ito ang magiging hari namin. Tuwan-tuwa po sila, mga kapatid. Nung pumasok si Jesus, akala po nila mangyayari na po yung iniisip nila. Pero iba po yung iniisip nila, mga kapatid, sa iniisip ng ating Panginoon. So yung kanilang tradition, yung kanilang religious practice and traditions ay paulit-ulit. At eto ngayon yung bagong dumarating. Okay? Kino-compare nila ngayon yung luma at saka yung bago. Okay, kasi nakita nila yung comparison. Sabi nila, itong religion namin, hindi kami mabigyan ng ganito, hindi kami mabibigyan ng ganon. Pero itong dumarating na sa amin, sabi niya, kayang ibigay sa amin lahat kasi nangyari na, nakita namin. Diba? Ganun po yung setting eh. Ito yung nangyayari noon, nung time po na yon, mga kapatid. Si Jesus is a breath of fresh air in a climate, stagnant, still, religious experience. Na taon-taon naman nilang ginagawa yun, wala namang bago dun. At eto, pumasok ang isang Mesiyas na pwede nilang gawing hari para maiba naman. Diba? At ganito po yung nararamdaman ng mga Israelita. And Jesus is more appealing than their religion. Doon po sa magandang balita, Biblia, Matthew chapter 7, verse 28 to 29, mababasa po ninyo yun. This is the Beatitudes of Jesus from chapter 5 to chapter 7. Diba? Mapalad ng taong naghihinagpis, sabi ng Panginoon, sapagkat sila yaaliwin, mapalad ang ganito, mapalad ang ganon. At samot-sari mga parables ang makikita po natin dyan. Pagdating po dun sa verse 28 and 29, ang sabi po ron, namangha kay Jesus ang mga tao nang kanilang marinig ang mga katuroang ito. Bakit, mga kapatid? At nagturo siya ng may kapangyarihan, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Nung dumating si Jesus, nagkaroon ng ibang era, nagkaroon ng ibang experience. Ang sinasabi nila, ito yung magandang experience. 'Di ba? Namangha sila kasi ang pagtuturo ni Jesus kaibang-kaiba dun sa turo ng mga religious sect that time. Na nakagapos po sila, wala po silang magawa at wala po silang masabi. At eto ngayon, dumating ang Panginoon,
It is more appealing to them. Dahil dun nagkaroon po ng comparison, yung old dun sa new. Jesus and the religious people, Jesus and the Pharisees and scribes, ang totoo nun, gustong-gusto nila si Jesus kaysa dito sa mga religious leaders na to. Because Jesus is more appealing than their religion. Hallelujah. But the question is, why this is more appealing? Bakit mas appealing si Jesus sa kanila? Ito po yung tatlong bagay na sinasabi ko, no? Religion emphasizes the outward, but Jesus emphasizes the inward. Ang religion, mga kapatid, masyadong nag-emphasize sa mga panlabas. Di ba? Kailangan naka-coat and tie ka. Sunday yan. Kailangan naka-ano ka. Bawal lang naka-t-shirt. Bawal lang naka-gano. Hindi pwedeng nakamaong ka. Ganon. Di ba? Religion emphasizes the outward, but Jesus emphasizes the inward. Kaya nga, more appealing siya sa tao eh. Jesus is more concerned about what is happening inside your heart rather than what is happening outside your body. Di ba? In other words, mas concern ng Panginoon sa puso mo kaysa sa panlabas mo. Meron nga dyan, mga naka-coat and tie pa eh. Pero yung puso nila, punong-puno ng mga kabuktutan at mga kabulukan sa kanilang mga pag-iisip at sa mga puso nila, no? Grabe. Sapagkat siya'y nagturo, hindi tulad ng mga tagapagturo ng kautusan. Alam niyo po ba ang isang Pharisee, mga kapatid? They are doctor of divinity. Mga 15 to 20 years po nag-aral po yan. Grabe. Tapos habang nag-aaral po sila, pinapractice na po nila yung mga ano nila, yung mga ceremony. Kailangan ma-perfect mo kasi yun eh. Yung mga ceremony, yung mga batas, kailangan word for word, alam mo yan. Thou shall now, thou shall ganito, thou shall ganyan. Diba? Kailangan perfect mo yun. Ultimo yung bawat word nun. Hindi pwede magkabalabaligtad yung at, what, on, is, off, yung mga ganon. Hindi pwede. Masyado po silang strict tungkol dyan. Okay? But Jesus is more concerned about what is happening inside of you. Alam niyo ang pinakamahalaga sa Diyos? Nakatingin lagi siya sa puso mo. Ano yung nangyayari sa kalooban mo? Mula sa kaibuturan ng puso mo. Okay? Lumalabas ang mga salita, no? Na mga bagay na nanggagaling sa puso. Tandaan niyo, no? Kung ano yung pumapasok sa bibig ng tao, hindi nakapagpaparumi sa mata ng Diyos. Pero yung lumalabas sa kanyang bibig, yun po ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Okay? Kasi ang Diyos, He is more particular inside you, not on your outside appearance. Okay? Kahit na palpak ka pa, kahit utal ka pa, kahit punong-puno ka ng karumihan, ano? Naalala ninyo yung nag-pray dun sa templo, yung dalawa? Yung isa, pumasok po siya dun sa loob. Pero yung isang publikano, nandun lang sa labas. Kasi hindi man talaga pwede pumasok ng isang publikano, mga kapatid. That's their custom. Okay, bawal na bawal po yun. It is prohibited. No? Dun lang kayo, sa labas. Lalo na kung hindi ka Hudyo, kapatid, no? Kaya nga publikan eh. So sabi nung isang Hudyo, sabi niya, Panginoon, salamat at hindi ako kagaya niya. Ako po, sabi niya, 3 beses ako kung mag-ayuno. Sabi niya ganon. Tapos, binibigay ko ang aking ikapo sa lahat ng aking kinikita. Hindi ako kagaya niya. And then, yung tao na nandun sa labas sa may tabi ng pintuan, mga kapatid, nakayuko, hindi man lamang makatingin sa langit, dinadagukan ng kanyang dibdib at sinasabi niya, Panginoon, patawarin mo ako sapagkat ako isang taong makasalanan. Diba? Pareha silang umuwi. Tanong, sinong kinalugdan ng Diyos? Yung nandun sa loob o yung nandun sa labas? Yung nandun sa labas. Kasi yung nandun sa labas, maayos yung panloob. Yung nandun sa loob, pangit yung panlabas. Nakakatawang isipin yung mga nangyayari at mga babasahin mo sa Bible. If you just,
Isipin mo yung mga nilalaman, tas aralin mo, no? Grabe, ang ganda. Ang ganda ng mga messages na makikita natin, no, sa Bible. Religion is more about the outward, Jesus is more about your inward life. Kaya nga galit na galit ang Panginoon sa mga Pariseo at Skriba eh. Sabi ng Panginoon, para kayo mga libingan. Ang puputi nyo sa labas, sabi niya. Pero dun sa kalooban ninyo, ay punong-puno na mga bulok na bahagi ng katawan ng tao, mga kalansay na lang ang nandun. Diba? Marami pong tao ganyan eh. Ang ganda ng panlabas nila, pero ang pangit ng panloob. Diyan mo makikita kung sino yung religious lang sa mayroong relationship kay Jesus. Sometimes we are more being judger, no? Masyado tayong mapanghusga, mga kapatid. Pagka nakakita tayo ng isang tao, ay sigurado ano yan, ay sigurado ganito yan. Di ba? Without knowing kung ano ba talaga ang buhay ng tao na yon. That's why we are being more religious than being more relational. Why Jesus is more appealing than religion? Letter B, religion is about what you can't do. Jesus is about what you can do. Tagalogin po natin. Ang relihiyon ay patungkol po sa mga bagay na hindi mo magagawa. Pero si Jesus ay tungkol po siya sa mga bagay na iyong magagawa. Okay? Religion will always tell you, thou shall not. Bawal yan. Huwag mong gawin yan. Hindi pwede yan. Diba? O bakit hindi muna magugas ng kamay ang iyong mga alagad? Bago kumain, sabi ng mga Pariseo at Skriba. Sabi ng Panginoon, bakit nyo naman nilalapastangan ang kautusan ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? Sabi ng Panginoon. Diba? Sabi niya, igalang mo ang iyong ama't ina, sabi ng Panginoon. Pero sinabi ninyo, diba? Pwedeng bastusin yung nanay at tatay niya kapag yun patungkol sa ano. Ibig sabihin, mga kapatid, itong mga religious leaders na to, lagi nilang sinasabi yung mga bawal ganito, bawal ganon. Diba? Ano pa? Bakit yung guro ninyo? Diba? Laging kasama yung mga sinners, mga tax collectors, mga prostitutes, mga makasalanan, diba? Always remember this, mga kapatid. Religion will always tell you what you can't do sa buhay mo, diba? Hindi pwede yan. Minsan sasabihin natin, ako hindi ako nangigarilyo, ako hindi ako minom, ako hindi ako nambababae, ako hindi ako ano. Anong ginagawa mo? Diba? You're always telling na kung ano yung ginagawa, hindi mo ginagawa. Pero hindi mo naman sinasabi sa kanila kung ano yung ginagawa mo. Diba? So Jesus will always tell you what you can do. Diba? Look at the words of Jesus. Ang sabi niya, if you have faith just as small of mustard seed, you can always say to this mountain, cast into the sea, and it will follow you. Diba? Yung po sinabi ni Jesus, kung meron ka raw kahit sinliit ng butil ng mustasa na pananampalataya, kaya mong sabihin sa bundok na ito na lumipat ka. At yun daw ay susunod sa iyo. Jesus is telling you what you can do. Diba? Ano pa? If your brother sin against you, forgive him even 70 times 7. You can do it. Diba? You can do it. Jesus will always tell you what you can do in life. He is a master motivator in life. I really believe that. Grabing mag-motivate ng tao si Jesus. Kaya nga, imagine kahit na 3.5 years lang siyang nagministeryo, para bang nagkaroon ng doctorate degree yung disciples niya na hindi natutunan nitong mga Pharisees and scribes na nag-aral na 15 to 20 years. Na yung itinuro ni Jesus sa mga napakasimpleng mga bagay, hindi po nila natutunan kasi masyado silang na-focus dun sa mga traditions and costumes of their religion. Nung araw, pagka manood ka ng sine, di ba, mga born again, tawag sa'yo, karnal na eh. Dati ang TV, noon, ano daw yan galing daw kay Satanas. Di ba?
Pati yung computer. Ang computer daw ay galing kay Satanas. Pag nag-computer ka nung araw, karnal ka na, di ba? Hindi ka na maka-Diyos. Grabe. O, yung mga born again nun, di ba? Talaga naman, daming mga pinag-uutos na bawal lang ganyan, bawal lang ganyan. Ang dami-dami mga pinag-uutos. Ang mahalaga lang naman sa Diyos ay yung puso mo, di ba? Kaya nga, it is more appealing yung mga teachings ni Jesus kaysa sa mga teachings nito mga religious leaders na to. Doon time na po na yon. Hallelujah. Religion will always say to you, thou shall not. But Jesus is telling, come as you are. Diba? Come to me, all you are heavy laden and burdened, no? For so many things in your life. And I will give you rest, sabi ni Jesus. Lumapit kayo sa akin, kayo lahat ng mga napapagal at nabibigatan sa inyo mga pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Kahit sino ka pa. Diba? One time, meron pong nahuling isang babae na nahuli sa akto. Diba? Sabi ng mga Bible scholars, this is Mary Magdalene. Iniharap siya kay Jesus. And then sabi ng mga religious leaders, ayon sa batas, kailangan mamatay ang babaeng ito. Okay? Meron po silang dalawang purpose. Yung una, maparusahan yung babae. Pangalawa, masilo nila o mahuli nila si Jesus. So sabi ni Jesus, sige, nagsulat siya siguro sinulat niya yung 10 Commandments. Okay? Pagkatapos po niya sumulat, mga kapatid, ang sabi niya, kung sino man ang walang kasalanan sa inyo, mauna nang bumato sa babae na to. Diba? And then, yumuko siya ulit, nagsulat. Parang nangaasar si Jesus. Diba? Kasi, sinusubukan siya . Ang ganda nung sagot ni Jesus. Sabi niya, sige, gawin nyo. Batuin nyo, pero, gawin nyo yun kung wala kayong kasalanan. Nung nagsulat si Jesus, maya-maya, mula sa pinakamatanda hanggang sa pinakamabata, isa-isang nag-aalisan yung mga tao. Diba? Hanggang sa naubos yung lahat ng mga babato sana na yon, wala pong bumato. Sabi sa kanya ni Jesus, anak, sabi niya, may bumato ba sa'yo? Niya, wala po. Sabi niya, ako man din na hindi kita hatulan. Sabi niya, umuwi ka. At huwag ka na magkasala. Diba? Jesus is more appealing than religion. Why? Because Jesus will tell you what you can do, but religion will always tell you what you cannot do. Okay? Let us see why Jesus is more appealing. Religion puts up barriers, but Jesus pulls down barriers. Kung pupunta po kayo sa Jerusalem, no, lalong-lalo na sa time na to, kasi halos sabay yung Holy Week natin. Sa Holy Week ngayon, yung final week, yung Feast of the Passover ng Hudyo, ngayon. Se-celebrate po nila, mga kapatid, yung Nisan 14, o yung Feast of the Passover, sa Miyerkules, April 8, mga kapatid. Kung pupunta po tayo ngayon, doon sa lugar po na yun, at sasamba po tayo, gusto natin pumunta doon sa templo, hindi po kayo makakapasok. Kasi kapag hindi ka Hudyo, mga kapatid, doon sa tinatawag nila outer courts lang. Yung parang may mga posting ganyan, doon yung sa labas na ng templo, no? At kung may pupuntang babaeng Hudyo, mas makakapasok siya ng closer doon sa templo, no? Pag may lalaki, mas closer po yun. Pag may pumasok na mga pariseo at skriba, mas closer pa po yun. Lalo na yung mga saserdote, mas closer pa po yun. Okay? So, ang religion, naglalagay sila ng mga outer sections. Okay? Hindi ka malakas mag-tights. Huwag ka dyan sa harapan, doon ka lang sa likod. Mabantot ka, hindi maganda yung damit mo, doon ka sa likod. Yung mga mayayaman at yung mga malalakas mag-tights at lahat yung mga magaganda at mga mapuporma, dito sa harapan, diyan kayo lahat. Diba? Sometimes religion puts up barriers, but Jesus pulls down every barriers
na tinatayo po ng mga religion na yan. Bakit po may mga outer courts, mga inner courts pa, yung kanila pong templo? Kasi nga hindi ka Hudyo, kaya doon ka lang sa labas. Hallelujah. I realize that religion is a good in keeping people out. But Jesus is good in keeping people in. Diba? Jesus is always inviting people to come to Him. But religion always, parang pinapalabas natin ng mga tao. There's a saying, mga kapatid, na natutunan ko. Sabi nila, hulihin mo muna ang isda bago mo kaliskisan. Ano po ibig sabihin? Minsan kasi sa church, ito lang napansin ko tinuturuan na kagad natin siya ng mga bawal lang ganito, bawal lang ganyan, bawal lang ano. Hindi pa nga siya born again Hindi pa nga siya nahuhuli, kumbaga, sa isda, ano? Hulihin mo muna yung isda. At kapag talagang nasa simbahan na yan, di ba? Saka mo ngayong kaliskisan. Ibig sabihin, saka mo ngayon doktrinahan, saka mo ituro yung mga bawal na ganito, bawal. Kumbaga parang, i-mindset mo muna siya, ituro mo muna sa kanya, ginawa ng Panginoon sa kanya, iligtas mo muna siya, di ba? Sa tiyak na kapahamakan. Yan ang nangyari, ang religion natin, mga kapatid, nagtuturo na kagad tayo ng mga bawal na ganyan, bawal na ganyan. Hindi pa nga siya nakakilala sa Panginoon We always put up barriers, and yet, God pulls down every barriers that we being put up, no? Ang dami nating mga batas, Paano kung gawin ng Panginoon in the last days? May mga maboborn again sa atin ng mga bakla, mga tomboy, mga adik, may mga tato. Ang dami mga hikaw, di ba? Sasabihin ba natin, hindi, doon lang kayo sa labas. Di ba? Hindi pwedeng magsalita yan. Hindi pwedeng kumanta yan. Kasi tawag doon, dating bakla yan. Ngayon kung dating bakla, nabago na siya ngayon. Di ba? Ngayon kung, hindi pwede magsalita yan, pastor, ang daming tattoo niyan. Ngayon kung daming tattoo, binago na ng Panginoon niya. Ang masama, yung born again ka na, saka ka nagpatato. Di ba? Born again ka na, saka ka pa nagpahikaw. Religion always put up barriers. Palagi tayo naglalagay ng mga pangharang Di ba? Dapat ibukas natin ang simbahan, ibukas natin ang ating paniniwala sa Diyos para yung mga taong nasa labas, pumasok sila sa gawain ng Panginoon. Di ba? Dati may nagsabi sa akin, pastor, hindi po ako nagsimba kasi wala po akong magandang damit Sabi ko, bakit? Sino bang nagsabi sa'yo na kailangan magandang damit mo bago ka mag-church? Meron ba nagsabi sa'yo? Inaalam ko nga, baka may nagsabi sa kanya Di ba? Bakit porke naka-short yan? Hindi pwedeng pumasok simbahan? Don't get me wrong, mga kapatid. Alam ko naman yan, na kapag tayo magsisimba, kailangan we are in the best, pinakasuot natin. But that's not always, mga kapatid, na nangyayari, Dati, naalala ko nun, hindi kami pwedeng mag-song lead pagka walang kwelyo. Yung aming mga damit, bawal lang ganyan. Lalo na pag first Sunday, kailangan naka-long sleeve kami niyan. Diba? Sa MC, bawal lang nakamaong. Kailangan naka-slacks man. Naka-palda. Dati palda pa, hindi pwede yung slacks Diba? Paano kung yung tao gustong-gusto maglingkod sa Panginoon? Diba? Mas spiritual pa yung tao na yun. Kahit sabihin mong nakamaong pa siya, kaysa doon sa nakapalda nga. Pero punong-puno naman ng barriers yung puso niya at hindi naman siya makakonect kay God, kahit na yung panlabas pa niya ay napakaayos sa iyong harapan. Okay? So sometimes, mga kapatid, we have to look at this, Kasi baka mamaya, ang pinoportray nating paniniwala sa mga tao, it is a religious sect katulad ng mga Pharisees and scribes. Hindi na po yung katuruan mismo ni Jesus ang itinuturo natin sa tao. Yung pong bumabalik tayo dun sa gusto ngang alisin ng Panginoon Diba? Nagseset tayo ng pader, samantalang ginigiba nga ng Panginoon yun. Naalala nyo nung namatay ang Panginoong Jesus, diba?
lumindol ng napakalakas. Anong nangyari dun sa templo? Napunit po yung kortina mula dun sa babaw hanggang sa pinakababa. At nabuyang-yang po, mga kapatid, yung pinaka-inner parts of the temple. Nagulat yung iba kasi pag nakita mo yung patay ka mamamatay ka, kapatid. Pero nung namatay ang ating Panginoong Hesus, tinapos niya na yung mga sacrificial offering doon sa loob ng templo. Kasi meron nang namatay doon sa labas ng templo na inalay niya ang kanyang sarili, giniba po niya yung lahat ng mga traditions and customs na nagpapahirap po sa mga tao na makapasok sa gawain ng Panginoon. Kaya sinasabi ng Panginoon sa kanila di ba? Kaabag-abag kayo, mga Pariseo at Skriba. Sabi niya, ayaw na ninyong pumasok. Sabi nga nun, dun sa daan ng Panginoon, pinipigilan pa ninyong pumasok yung mga gustong pumasok. Kaya katakot-takot, mga kapatid, na sermon ang inabot sa kanila ng Panginoon. Galit na galit ang Panginoon sa kanila Di ba? Pumasok po sa templo ang ating Panginoon, pinagtataob yung mga nila yung mga lamesa nila, yung mga nagpapalit ng pera diyan. 'Di ba? Kasi it's a big business. Alam niyo kung makikita niyo lang mabivisualize lang po ninyo yung ginawa ng Panginoon nung pinalayas niya sa templo yung mga nagbebenta ng mga hayop at mga namamalit ng pera diyan. Alam niyo, pag pinag-aralan po ninyo 'yon, kaya may mga hayop na tinitinda ron. Kasi may mga tao na nagpupunta minsan sa templo para sumamba sa Diyos. Sa sobrang layo ng bahay nila, alangan naman na bitbitin nila yung kambing, bitbitin nila yung tupa. Nang pagkalayo-layo, baka mamaya, sa sobrang layo ng lalakar lang, mamatay na yung hayop bago pa makarating dun sa templo. Kaya ang ginagawa ng mga businessman that time, doon na sila sa loob ng templo, doon sa labas lang, na nagbebenta ng mga hayop na yan. May baka, may tupa, may kambing, may kalapati. Diba? Pag medyo mahirap ka, kalapati lang. Imagine mo, kapatid, yung labas ng templo, nagmukhang Manila Zoo. Tapos syempre, dahil trade nga yun, may nagbibili, may nagbebenta, ganyan. Samot-saring pera, pumapasok. Kaya may mga namamalit ng pera, may mga money changer sila. Naggalit ang Panginoon. Alisin nyo lahat yan dito. Ang sabi ng Panginoon, ang aking bahay ay tatawaging bahay ng dalanginan, pero ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Diba? Bakit magnanakaw? Ninanakaw nila yung pera dapat na pumapasok doon sa simbahan Na pumapasok doon sa gawain ng Panginoon. Imbis na mag-tithes po sila doon sa templo, ang ginagawa nila, binibili nila yung hayop na yun, tapos kunwari papakatay doon sa ganyan, tapos ibebenta yung kalahati. Kukunti lang ilalagay dun sa templo. Hindi buong hayop. Diba? Laman na lang. Pero yung mga ibang parts nun, hindi na nila isasama yun. Can you imagine that, mga kapatid? Kaya winasak ng Panginoon Sabi sa kanya ng mga tao, sabi niya, bigyan mo kami ng isang palatandaan na may karapatan kang gawin mo lahat ng yan. Sabi ng Panginoon, sige, subukan ninyong gibain ang templo na to at itatayo ko ng 3 araw. Jesus is talking about His body. Diba? Subukan yung patayin ang katawan na ito at bubuhayin ko to sa pamamagitan ng 3 araw lamang. Grabe, mga kapatid. Ang dami-daming mga aral ang makikita mo rito sa matagumpay na pagpasok ng ating Panginoong Hesus doon sa templo. Temple of Jerusalem, mga kapatid. At napakaraming bagay ang matututunan natin, Dami-daming message. At kung maintindihan lang natin lahat yun, mamamangha ka sa mga bagay na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Muli, magandang umaga po, and God bless you, my brothers and sisters in Christ. So, purihin po ang Panginoon. Bye-bye po. Bye-bye. God bless po.